Ano bang inaasahan nating haharapin na buhay natin sa taong 2024? Ano ang dapat nating gawin? Tayo ba ay makakaahon sa matinding pagsubok sa buhay? Tayo ba ay magiging inspirasyon sa ibang tao? Ano ang ating maitutulong sa kapwa para maging maganda ang ating buhay sa pagpasok at sa buong taong 2024? Sa may loob. You can offer prayers. Wala namang mawawala nila. Flowers. They also burn incense. Diplomat Hotel. Mga kamister, ngayong gabi ito pag-usapan natin ano nga ba ang dapat nating gawin at ano ang ating kailangang tutukan sa pagpasok ng bagong taong 2024. Ito ay sa larangan na espiritual, sa larangan ng paranormal at iba pang gawaing makapagbibigay ng inspirasyon sa ating mga kababayan. Hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Yan po ating pag-uusapan mga kaibigan. Meron po tayong mga kapanayam na ating mga kasama sa ating programa para na rin po sa pagbibigay ng inspirasyon at mga impormasyon, mga tip, ano nga ba ang dapat nating asahan at ano ang dapat nating gawin sa 2024. This is Lashara of AscensionVortex.com and Ascension Vortex PH. Samahan niyo kami ulit mamayang gabi sa DZRH sa Gabi ng Misteryo kasama si Sir Ray T. Sibayan, isang metaphysical broadcaster and columnist, at pag-uusapan namin ang 2024. Ano nga ba yung pinagkakaiba ng 2023 sa 2024? What can we expect? So sa numerology, 2023 was a 7 year, and 7 is something that will trigger you deeper into your spiritual awakenings. We are being shown what we need to discontinue. Ano nga ba yung mga bagay na kailangan na natin tanggalin sa buhay natin, mga tao. We need to remove ourselves from certain situations and things that we don't want anymore in our lives. 2023 was all about discovering what we truly want and what will we allow into our life. Hi guys, this is Teus Abbas. Abangan niyo po ako mamaya alas 10 ng gabi sa Gabi ng Misteryo, hosted by Ray T. Sibayan. Ang topic po natin ay what to do and what to expect in 2024 for Paranormal Explorer. Yung mga exciting part na mga na-record ko o na-vlog ko nitong nakaraan lamang bago magtapos ang 2023. Kaya abangan nyo guys. I-reveal ko po doon. Sana po mag-subscribe kayo dito sa channel niya kay Mr. Ray Sibayan at sa DZRH. Maraming salamat. Hello at magandang gabi po sa kanilang lahat mga kababayan. Ako po si Arvin Capasillo ng Quezon City. Iniimbita ko po kayo mamayang alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa Gabi ng Misteryo sa DZRH Radio, hosted by Brother Ray Sibayan. Pag-usapan po natin ano po ba ang dapat nating gawin ngayong year 2024 at ano po ba ang mga inaasahan natin na darating sa ating buhay ngayong 2024. 2024 will all be about the number 8. So yung number 8 naman is all about abundance, multidimensionality, and it is the symbolism for time being eternal, and it has no past, it has no end. Mag-share kami ng marami pang information. Merry Christmas, Tito and Tita, and to you too, Gwen.
information kung ano yung mga pwede ninyong ma-expect for 2024. Mamayang gabi, sasamahan din tayo ng iba pang mga eksperto at mga energy healers and readers. You can access live streaming sa DZRH, Facebook Live, radio at TV. Ayan po muli, abangan niyo po ako mamaya sa DZRH. Kita-kita po tayong lahat mamaya mga kababayan. Happy New Year po sa kanilang lahat at wala pong a-absent. See you! Dito pa rin po sa programang Gabi ng Misteryo sa DZRH. Walang absent. See you! Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao, and worldwide. Abay, kumusta na po kayo mga kababayan na sa mga nakatutok po sa ating Gabi ng Misteryo tuwing Sabado ho. Alas 10 ho ng gabi. Nagbike kasi ako. Ay, dami kasi mga sakyan sa labas ngayon, ano ha? Mga gustong humabol para sa bagong taon. And very exciting mga ating pag-uusapan ngayon po kami ito mga kaibigan, and it's all about 2024. Iiwan po natin ang 2023 ng buong pasasalamat sa 2023. Ano man po ang idinulot po nito sa ating buhay, malungkot man o ano pa man, ay isipin po natin na puro biyaya ho yan, ano ha? Para po sa kagaganda nating buhay sa taong 2024. Atin na pong ipakilala po ating mga kasama ngayon po gabing ito mga kababayan sa Gabi ng Misteryo. Ay ating pong kasama ngayon pong gabing ito. Naku, parang ano to, reunion ha, sa ating programa. Ano ha, talaga naman no, ang galing-galing naman. Meron po tayong update mula po sa Russia mamaya. Atin pong ipakilala po sa inyo si Dr. Joe Villasano mula sa Russia. Ma'am Jo, magandang gabi po sa inyo. Welcome to our program again sa Gabi ng Misteryo. Ayan, si Ma'am Jo Villasano. Kumusta na po kayo, ma'am? Oo, walang audio si Ma'am Jo. Yun. Ay, no. Magandang gabi po. Oh. Sir Ray, from Russia with love. Kumusta na po kayo? Magandang gabi din kay Healer Cora, Arvin, Deos, Lezara, and Jose Jason. Magandang gabi po sa inyong lahat at sa lahat ng inyong mga kamisteryo sa buong mundo. At siyempre kasama rin po natin dito sa studio, Ma'am Jo, Ma'am Cora, Deus, Lezara, Brother Arvin, and Jason, si Kuya Jay. Kuya Jay, magandang gabi sa iyo. Hello, namaste. Magandang gabi at mapagpalang gabi sa atin lahat. At yun. Ma'am Cora, magandang gabi po sa inyo, ma'am. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Magandang gabi, Ray, at sa lahat ng iyong mga panauhin, lalong-lalo na si Ate Jo, ano? So, magandang topic ngayon. Pero batiin ko muna sila ng belated Merry Christmas at saka Happy New Year. Yun, ano Actually, ito po ay isang reunion on air and online sa ating programa, Gabi ng Misteryo. At ano na rin po ito, year-end na rin po natin para po sa ating pagbabay sa taong 2023. Miss Leshara, magandang gabi sa iyo. Welcome to our program, Gabi ng Misteryo. Hello, Sir Ray. Good evening po, and good evening sa lahat na mga nandito ngayon. Thank you so much for being with us. And I just want to wish you all advance Happy New Year and to all the viewers. Deus, magandang gabi sa iyo. Kumusta ka na? Ayun, magandang gabi din po sa inyo, Sir Ray, at sa lahat po ng mga bisitang kasama natin ngayong gabi. At advance Happy New Year and belated Merry Christmas. Ayan, siyempre naman atin pong kasama din po ngayon sa ating program
ang talagang patuloy din sa kanyang pagbibiyahe dyan sa Bicol Region, si Jason Chancoco. Jason, magandang gabi sa iyo. Welcome sa ating program. Oh, wala kang audio, kuya. Magandang gabi sa inyo mula dito sa Kabikulan. Happy New Year! At araw ngayon ni Rizal Day. Ayun nga pala, Rizal Day ngayon. Isa ring mystical na tao. Yes, bay punong-puno rin ng hiwaga sa buhay yan. Si Idol, si Dr. Jose Rizal, Thank you, Jason, at nandiyan ka. Si Brother Arvin, magandang gabi sa iyo. Kumusta ka na? Yes, magandang gabi po sa kanilang lahat, mga kababayan, sa mga nandiyan po sa studio at yung mga kasama natin po ngayong gabi dito sa ating programa. At Happy New Year na rin po sa inyong lahat, kasama na rin po sa mga suki natin na mga nananatili pa rin gising kahit alas 10 ng gabi tuwing Sabado dito sa Gabi ng Misteryo sa DZRH Radio. Karangalan po ang makasama po sa year-end program. Nako, sobrang saya ko po kung alam niyo lang dahil siyempre reunion nga po ito, ika nyo nga, kaya masaya po ako at makakasama ko po sila sa pagtatapos nitong taong 2023 para ma-welcome na rin ang 2024. Ayan. Si Christian nandito rin sa ating studio. Christian, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi po sa Ray at sa lahat ng Kamisteryo. Advance Happy New Year po and belated Merry Christmas po. Ayan. At mapagmalang gabi po sa lahat. Sa hanay ng mga Ghost Hunter, nandito rin sa ating studio si Saifan. Saifan, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi po sa inyo lahat at lahat ng Kamisteryo. Advance Happy New Year na rin po at pagpalang gabi. Ayan. Papagpalang gabi po sa inyong lahat. Medyo natatakpan kasi nung bell namin dito. Ayan. Ayan. Binuksan ko na. Ma'am Jo, pambungad po, ano po ang nakikita po natin for 2024? Ano ba dapat nating gawin para po sa taong 2024? Ma'am Jo. Marami po tayo, Ray, na dapat gawin. Yung mga aral na natutunan natin sa 2023 at unang-una na ay sa ating kalusugan. Dahil dumanas po tayo ng maraming taon ng iba't ibang sakit at sa kasalukuyan. Diyan daw po sa Pilipinas ay marami pa rin nagkakasakit. Kailangan po tayo mas maingat sa ating pong kalusugan. At ang pangalawa, yung ating pong ekonomiya ay medyo nagkakaroon problema dahil dumadami po ang tao. Kaya mamaya, siguro bibigyan tayo ng overview ni Healer Cora kung ano ang dapat nating approach sa darating na economic changes. At ang ating pong dapat na gawin para sa sarili ay kung meron po tayong pagtatamnan ng ating pagkain, ay napakahalaga po na tinatanim natin ang ating pagkain. Dahil yun ang basic need ng ating buhay. Kaya sa akin pong karanasan, pag meron tayo pong sariling pananim, ay meron po tayong kapayapaan sa kaisipan. Ayun. And speaking of ekonomiya natin, Ma'am Cora, sa tingin ho ba ninyo ay ano ba ang dapat nating gawin para siguro unang-una, ekonomiya muna ng bawat isa sa atin, sa bawat pamilyang Pilipino, Miss Cora? Dito naman sa Pilipinas, hindi ako masyadong nag-worry kasi alam mo, yung ekonomiya natin, malakas naman. Marami tayong problemahin. Pero yung kasi batang population natin Tapos entering the productive age, no. So masisipag na rin naman ang mga kabataan ngayon, no. Magaling nga silang kumita ng pera ngayon. So hindi ako masyadong worried. Kailangan lang talaga hindi tayo ma-distract ng mga mangyayari sa labas ng Pilipinas. Kasi ang mundo sa 2024, magkakaroon ng paradigm shift yan Kasi alam mo yung BRICS Alliance, yung Brazil, Russia, India, China, tsaka South Africa. That's an alliance that's forming a different geopolitical force. At sa January 1, lalaki yung membership nila. So may ibang countries na papasok. And 3 of these countries are oil producers.
Saudi Arabia, UAE, at saka Iran. So, by that time, kontrolado nila yung 46% ng oil production sa mundo. So, hindi lang yun. Pating sa population, ganun din, almost 50% ng population kontrolado nitong BRICS na to, no, pag nag-expand. So, anong implication yan sa global economy? Mag-iiba yung geopolitical tensions, no. Syempre pipigilin ng western countries yung pagkokontrol nitong BRICS alliance na to, no. Pero ang mangyayari diyan, baka yung langis na binibili natin, baka imbis na dollars ang pambili, yung BRICS dollar na. So pwedeng mag-iba yung dynamics ng monetary system natin. So kailangan bantayan yan kasi pwedeng ma-affect tayo eh. Ganon. Tapos sa Nobyembre, election naman sa US. Ang nangyari ngayon, si Trump ang nagli-lead, hindi si Biden. So, yung mga kalaban ni Trump ayaw siyang mapanalo, kaya nanggugulo sila talaga. Alam naman natin na pag magulo sa US, magulo ang buong mundo. Buong mundo na yan. So, ganun ang kailangan bantayan natin yung mga dynamics. Maski ayaw natin maapektuhan tayo. So, on a spiritual level, anong ibig sabihin yan? Kailangan maging centered pa rin tayo kasi maraming pananakot ang mangyayari. Kagaya ng COVID, tinakot tayo. Diba? So, kailangan raw tayong pabakuna at lahat, ganyan. Pero, alam mo, yung mga pananakot na yon, maaaring kathang isip lang ganyan. Kaya naapektuhan din ang health natin. So, ang mangyayari, kailangan, una, maging discerning tayo, pag-aralan natin talaga kung anong mga nangyayari sa mundo. At ikalawa, yung kailangan laliman pa natin yung pananampalataya natin kay God. We have to be more centered, no, God-centered, kasi itetest ang faith natin, itetest yung ating hopefulness. We need to be hopeful. There will be very challenging situations na ipipresent itong mga triggers na to kasi nga nagkakaroon ng tension di ba? Naglalaban yung East at saka yung West. So ngayon, saan ka pepwesto? Kakampi ka ba dun sa BRICS o dun ka sa G7, yung ganyan. So, ang mangyayari, imbis na kumampi ka sa kanino, magdasal ka at saka pag-aralan mo nga yung nangyayari and then deepen your faith at saka maging hopeful ka kasi kung hindi, baka madala ka ng takot. Tama. Kasi tatakutin tayo Huwag tayong patatakot. Diba? Ganun ang trabaho ng dilim. Tatakutin ka para manghina yung buong katauhan mo. Totoo po yun. Ayan. Alright, thank you Ma'am Cora. Sa ascension natin from third to fifth dimension which is ongoing, di ba? Mayroon ng process ngayon. Miss Leshara, magandang gabi sa iyo. Ano ba ang inaasahan natin for 2024? Mas marami bang magigising sa katotohanan mula sa ikatlong dimension? Yes, definitely. Kasi like I said dun sa video kanina, no, yung 2023 was all about challenges. But relating dun sa sinabi ni Miss Cora kanina, 'di ba? Magkakagulo kasi yung nasa top ng pyramid natin sa society. So habang bumabagsak na, 'di ba? The dominoes are falling down. Magkakaroon ng redirection ng abundance. So that is why I said 2024 is all about abundance. It is an 8th year. So yung abundance kasi symbol niya is infinity sign, which is also unlimited, 'di ba? Because real abundance is unlimited. Kasi kung titingnan natin, Earth is really abundant and we don't really need to work so hard to be able to have that abundance. We just need to align ourselves more mentally, emotionally, spiritually, and physically. So when we are aligned, mas magiging aligned tayo dun sa abundance na yun. Yung redirection and change ng power na mangyayari within 20. Within 2024, it is in our advantage, especially kung wala tayo dun sa top nung pyramid, kasi ibibigay na
kung ano yung birthright natin. Okay, we will be claiming our birthright from different timelines. So ibig sabihin itong multidimensionality. So lumalabas na dito yung past, yung present and yung future are all existing in the present moment, 'di ba? So there is no past and future. And ibig sabihin habang nag-merge tong mga timelines na to within this dimension, we can be able to access more of our abundance na kumbaga pagmamay-ari na natin to galing sa mga past life natin, sa mga multidimensional selves natin, and we are just aligning ourselves to those blessings. So we will be reaping those rewards sa 2024. So mas magaan na Miss the next Lishara. part is yung sa divine unions. Okay, Yes. so very good time to get married in 2024 kasi yung symbol din ng infinity sign is also the symbol of soulmates and twin flames. So maraming divine unions na mangyayari. Kung 2023 maraming breakups, 2024 maraming ikakasal, maraming magsasama. Kaya pala nakangiti na rito si Christian eh. Nakangiti na si Christian dito, Miss Lishara. Mukhang magkakaroon ng divine union. Yes, marami talaga. And this will really help in the collective energy kasi yung love na yan, it ripples throughout all space and time. So it will really parang iaangat niya yung energy level ng buong planeta natin. And so even if there are darkness or yung mga problems na mangyayari, it's going to propel further. Kasi kasama pa nun yung marami kasing nangyayari ngayon ng mga solar flares, and these things are happening in a very unprecedented way. So sobra-sobra grabe yung mga earthquakes, grabe yung mga aurora borealis. So these are signs na we are already shifting to new earth, na tumataas yung frequency ng earth. And so dahil dito, mas ma-access natin yung multidimensional abilities natin, yung mga psychic abilities natin from other timelines, and also our unique talents. So maraming tao yung makaka-discover or mag-a-align sila ulit dun sa mga innate talents nila. Like it can be creative, it can be anything related to their passions. Maraming so salamat, yan yung mga Miss nakikita ko Lishara. for 2024. Ang sarap pakinggan, ano? Yan ang inaasam-asam ni Brother Jason Chancoco mula sa Bicol Region. Brother Jason, magandang gabi sa iyo. Di ba? Abay, napakaganda naman pala maaring harapin natin sa 2024. So anong sa tingin mo ang dapat natin gawin, Brother Jason? Oo nga, yung sinabi ni Sister Lishara about yung bang pagbabalik sa mga innate talent. Yun. No. Tapos yung mga passion. Para nakaka-relate ako dyan eh. Kasi recently, bumalik ako sa pagsusulat ko talaga. Napapansin mo, sir. May indication na, no? Pinopost. Active ako sa pagsusulat ko. Totoo. Anyway, taga ng akin, 2024. Yung issue sa West Philippine Sea, patuloy pang babantayan natin yan. At maasahan nating mas tataasan ng funding sa AFP, sa military. Kagabi lang kausap ko yung aking classmate na nasa Philippine Marines, siya, mas mataas sa rango. Talagang nagkaroon daw ng pagtaas ng funding. At maasahan rin natin yung pagkikipagkaibigan natin, halimbawa sa Japan, mas possible na magkaroon ng access, military access ang Japan sa atin. Gaya ng sabi ni Ms. Lishara, it's gonna be a year of abundance. Aside from the fact na talagang tinutukan nga naman yung agrikultura dito sa taon na to, ABBM, mas mataas ang funding, tataasan pa niya ang funding para sa agriculture. Mas bubuti ang ating production kasi nasa farm business ako eh. Yes. So medyo nakikita ko yon. So long as yung relasyon ng mga Panginoong may lupa
yung mga may-ari ng mga lupain at saka yung mga farm workers ay mabuti. Walang discord. Okay. Well, sa linya naman ng sa arts and culture, patuloy na magiging online-based ang mga artistic practices. Lalong-lalo na siguro sa literary practice or sa creative writing. Mas marami ngayon ang sumusulat na mga kabataan online sa Facebook, social media, at mas maraming opportunity para sa kanila ngayon. May mga indications sa Handa ka na ba para sa payday at New Year's sale? Check out now with your free shipping discount vouchers on exciting deals and more. Shop na! Shopee! Talaga, no, ha? So we hope na talaga itong 2024 ay magiging mas magandang takbo ng ating buhay. Si Brother Deus, kumusta naman ng mga pagbabasa mo sa kapalaran ng tao? Nagbabasa ka ba, Brother Deus? Hello. Marami ka rin mga tinutulungan, ano, ha? Opo. Ayun po. So, sa akin naman, bilang isang tarot reader and a psychic din, mas ako ngayon, mas nag-focus ako sa reading list. This year kasi, mas nag-evolve ang mas dumami ngayon ang mga sa spiritual aspect, mas dumami ang mga ritualista. So, maraming nag-shift ng mga healers from healers naging ritualista. Kasi 2022, doon nag-boom ang mga healers. Doon lumabas ang mga gifted healers, doon lumabas yung mga may talent sa healing. But in the 2023, nahati yung taon sa healers and then sa mga ritualists. So, marami ang nag-shift ngayon into ritual. So, para sa akin sa 2024, combination pa din ito ng mas marami ang magiging matuklasan at magkakaroon ng gift, psychic gift, no, mas marami ang mag-awaken, and then mas marami pa rin ang pagdating din sa ritualan and healing. But ang pinaka kasi sa akin, no, ang pinaka tinitingnan ko is yung populasyon ng ating mga manggagamot and mga healers. So doon po ako naka-observe, no? Meron po kasing mga issues mga nangyayari din this year sa mga healers, sa mga sikat na healers. Medyo nakakababa ng moral pagdating sa mga healers. It's because na-judge na yung mga healers nang dahil sa ibang mga nagkaroon ng mga issue. Then maybe next year mas dadami pa ang gifted and dadami pa ang magiging lalabas ng mga psychic and sa healing din, no? Yun pa rin ang pero para sa akin mas lagi nating tuunan ng pansin ang kasi yung sa 2024 maaring may mga sakit na nalalaganap, and then may mga earth movement, no, and then may mga floods din ako nakikita, landslide, and then merong mga scandals na lalabas pero hindi naman ito ginagawa ng isang tao. Ito ang delikado ng AI, no? Yun po ang yung AI technology, yan po ang delikado na side niya. Saka ngayon marami na namang nag-uusbong ang mga scammer. yes po, yan po, isa po din yan. Ma'am Jo, yung binabanggit ni Brother Deus na may banggaan ng ilang mga spiritual practitioners, I think mariresolve naman siguro to in the coming months, and ito sa pagpasok ng 2024, di ho ba? Sa larangan po ng gamutan, yung mga healers po o channels ng light ni God to help people, lagi po yan na sinusubukan. Kahit po nasa antas na sabihin natin na nasa pang-10 antas, meron din pong kanya-kanyang evolution sila.
kung minsan hindi po napapansin ng mga healers o mga practitioners na sila ay inaangat, ina-upgrade sila. Kaya sa halip na umangat ay pinapatulan nila yung mga pagsubok. Kaya nagkakaroon po ng conflict. So, ang tama pong approach ay pag mayroon po tayong mga pagsubok, ay tingnan o tanungin yung entity na sumusubok sa atin. Ano ang lesson? Ano yung mensahe sa pagsubok na yan? So meron pong mga practitioners na umangat, meron din pong mga bumalik sa zero balance ng kanilang spiritual light. Normal po yun at ang ating pong mensahe sa mga practitioners o sa mga healers o sino pa man po na sumusunod sa liwanag ng ating pong may likha na kailangan po ang discernment. Lagi pong tanungin ang sarili, ang source ng light, kung ano ang ibig sabihin ng pagsubok na ito. At yun naman pong mga nasubukan na maayos ang kanilang discernment, ay umangat ang kanilang liwanag at naging mas marami ang kanilang mga kaloob. Isa na po ako dyan. Ako ay nabigyan po sa 2023 ng dagdag na liwanag ng isang napakalakas na healing saint dito sa Russia. Binigyan po ako ng dagdag na liwanag na maging mas mabilis ang aking pong healing intention. Binigyan po ako ng miraculous light at saka yung mabilisan na paggaling ng mga tao. Yun po ang biyaya sa akin, yun po ang prize sa akin dahil yung binigay sa akin na pagsubok ay agad-agad kong nakita ang ibig sabihin. Sa halip na magalit ako, ay binigyan ko po ng pagpupugay o kaya pasasalamat, papatawad doon sa mga entities na ginamit para kunwari sirain ang aking liwanag. Sa hanay ng mga ghost hunters ay nasa atin ding studio ngayon si Saifan Castro, tama ba? Yes, Saifan, Brother Saifan, kumusta ka na and kumusta naman ang nag-experience mo sa nakalipas na 2023 at ano ang magiging mission mo sa 2024? Siguro sir, yung 2023 meron tayong experience na medyo kakaiba sa explore na yon. So yun ang hindi ko makakalimutan. So this 2024 po siguro mas i-upgrade ko pa yung kaalaman ko at pagsisikapan ko pang mas alamin kung ano pa yung kakaiba dun sa nakalipas ko at itong harapin ko sa 2024. Nasubukan ka ba sa matitinding mga pagsubok na ibig sabihin? Sa ngayon wala. Nalagay ba sa alanganin yung buhay mo habang nasa ghost hunting ka? Sa ngayon wala pa ngayon sir. Medyo ano pa lang, mga sita-sita pa lang. Mga Pero I think it's about time, no, Ma'am Cora, Brother Jay, no? Sa ghost hunting, I would suggest na if you go to a place na haunted, tulungan na rin natin yung mga ligaw na kaluluwa to ascend, makatawid sa kabilang buhay. Yes po, tama. So, isa sa mga magiging purpose ng ghost hunter is hindi lang sa ghost hunting or paghahunt ng mga ghost, no. Yun, mabigyan ng liwanag yung mga espiritong naghahanap ng liwanag dahil sa spiritual realm is yun yung mundong minsan ay napakadilim, no? So once na nagbibigay tayo ng liwanag or pag-share ng liwanag sa kanila, nakikita nila yung portal papasok doon sa destinations nila. So tingin ko ayun yung suggest ko na maging mangyari sa mga ghost hunters. Pero yung prayer na malaking bagay naman, nagpe-pray naman kayo, no, sa pag nagpupunta kayo. You offer prayer sa mga nakakasalumuhan yung mga hindi nakikita sa lugar para matahimik sila. Kailangan po, sir. Oo. Saka huwag niyong kalilimutan magpagpag. Yes, sir. Respeto po yun para sa kanila. Tama. Oo, ayan. Brother Jay, so far, ano naman ang nakikita mo sa hanay ninyo na gagawin nyo sa 2024? So, sa amin sa shamanism, so sa 2024 ay meron pinapakitang isang napakalakas na positive energy. Alam ko nararamdaman to ng lahat, no? At napakalakas ng energy na yon. So may mga nakikita kaming mga relationships na magkakabalikan, yung mga dating matatagal na relationship na kahit 8 years na
magkakabalikan ulit sila, may mga ganon. And then ascension symptoms is napakataas. Yun, and then sa shamanism kasi, ito yung pagpe-pray pa rin namin sa nature para maging balance yung energy ng earth at a connection through spiritual realm. Ayun. Ako si Christian. Christian, ready ka na ba sa 2024? Yes po. Opo. Yes po. In 2024 po is there will be a mass awakening po and enlightenment to all humankind po. And yun po, since po nag-shift na yung earth natin from 3D to 5D, but not totally nag-shift na, it is actually merging. Nag-overlap. Yep. Yes po. And sa mga... Hindi kayo naghahatakan yung third sa fifth dimension. Ako muna, sabi nung third. Hindi, ako na, sabi nung fifth. Most totally naman po parang nag-merge po siya. Parang nagkakaroon ng union from 3D to 5D. So sa mga normal people na not into spirituality po, expect po sa 2024 na there will be more mystical and magical experiences po. Yun nga po, yung mga psychic abilities and gifts. Mga ganun po. And sa atin po mga light workers, be prepared po kasi we will help the humanity to raise its frequency and consciousness po. Si Saifan yata, mukhang iniisip niya rin, baka siguro kailangan ko na rin magkaroon ng third eye. Tama, sir. Pero alam mo, normal na mabubuksan yan habang naka-emerge ka sa naka-emerge ka sa ganyang field. Pero tama yun, we offer prayers sa mga nakakasalamuhan natin. Ma'am Cora, so far based sa yung assessment, I think marami na rin ready to undergo the process, yung process of shifting from third to fifth dimension. Marami nang namumula talaga yung awakening, medyo matagal nang nag-uumpisa, no? Tsaka yung mga kabataan ngayon kasi pinapanganak sila na mulat na kasi nga yung entrance ng cosmic energy mas malakas ngayon because nga of that phenomenon called global cooling, yung grand solar minimum, no? So because of that, yung radiation ng sun medyo mahina, so nakakapasok yung mga cosmic rays from different stars. Kaya ganun mas malakas yung pasok ng ilaw, yung mas intense na light ito. So kaya yung awakening mas mabilis ngayon. And this thing will further accelerate towards 2030. Nakikita ko yung ganun. So, we just have to be centered. Kasi, yun nga yung sinasabi ko na may mga challenges na dadating at sinabi ni Ate Joyan. Maski gaano kataas yung antas mo sa yung spirituality, may kakabit na challenge yan. So, kailangan matawiran mo yon each time para umangat ka ng umangat. Kasi syempre, di ba, hatakan nga hinahatak pa tayo ng duality. So for us to be able to ascend to oneness, kailangan labanan rin natin yung duality or put yourself in that template of oneness na para yung duality for you is non-existent. Ganon. So ignore mo siya. So yung mga toxic na situations, toxic people, medyo iwasan mo na yan kasi it's not gonna help you both physically, spiritually, and mentally. Ma'am Cora, na we practice deadmatology. I-deadman na lang natin. Di ba, Ma'am Jo? Si Brother Arvin yata, ganyan din ang practice niya. Brother Arvin, di ba? Deadmatology. Tama po kayo, Brother Ray. Matagal ko na pong ginagawa ang deadmatology. Kasi nga po, product po ako ng, sabi nga nila, too much meditation. Kaka-meditate kasi yung nagkakaroon ako ng calmness. So natatanggap ko na po kung ano nangyayari. Ika nga po, go with the flow. Yun po. Pagkatapos nga po pala, 2023, 2022, 2021, yan po yung mga taon ng introduction sa atin para sa enlightenment. Ngayon, 2024 po, hinihiling ko po sa mga nakikinig po natin, sa mga kasama po natin, na yung mga nababanggit ho kasi, it's more on the outside. Wag ho natin kalimutan ang inside. Tayo po. So dapat magsisimula, dapat magsimula sa atin, di ba? Sa panloob natin bago mailabas.
Yes, correct. If the egg breaks from the outside, life ends. If the egg breaks from the inside, ika nga, life begins. Ito na po yung pagkakataon 2024 na kilalanin po natin saan po ba tayo magaling, saan po tayo mahusay, saan po tayo dalubhasa, saan po tayo eksperto, saan po tayo mahina, improve po natin, saan po ba tayo medyo mabagal, saan po tayo medyo mabilis. Yun po. Pagkatapos po, i-monitor din po natin pala ang tatlong bagay, ang ating health, wealth, at ang ating relationship. Meron kang wealth, meron kang health. Kumusta naman ang iyong relationship? Huwag din po natin kalimutan ang ating 4 na habits. Mag-exercise, mag-meditate, magbasa ng aklat, at makipag-engage sa ibang tao gaya po ng ginagawa natin ngayon. At saka may panglima. Huwag nating kalimutan Huwag nating kalimutan kumain. Di ba? Opo nga po. Saka full of surprises. Darating po ang 2024. Hindi naman po talaga smooth sailing ang buhay kung titignan nyo no? Because of the universal law of balance, hindi naman pwedeng laging up. Dapat meron din down ng ating buhay para mag-balance. Kaya po ngayon 2024, magpatawad na po tayong lahat sa mga taong nanakit po sa atin, nagkasala po sa atin, because forgiving is the highest form of giving, and the more you give, the more you will receive. Mas makinig po tayo. Yes, let us listen more than speak more. Let us respond more than react more. Because we react once, but we have to take action twice. Yun po. Buti na lang, tapos na yung election. Brother Arvin, joke lang yun ha. Oy, si Master G, si Master Gala, abay nakatinghaw din sa ating Zoom. Master G, kumusta ka na? And ano ang inaasahan ng iyong mga taga-subaybay sa iyong YouTube channel, sa iyong exploration, Master G? Ay, hello po. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa tagapakinig po ni Sir RJ Sibayan dito po sa DZRH, pati po lahat po ng nasa meeting. Yun po, inaasahan po din natin, kagaya din po ng mga nakaraang 2 taon po na dati po akong naiano sa isang program ng GMA about po doon sa isang sa cemetery naman, regarding po sa mga content ko. Ngayon po, after ng 2 years, hindi ko in-expect na bago po matapos ang 2023, meron po tayo nag-discover na bago na naman, na ginawa na naman po sa isang sementeryo. Mukhang ikaw yata ang supervisor ng mga sementeryo eh. Ano po kasi, parang hindi ko alam kasi nung nakaraan po latest, ano po ako sa YouTube ko na mag-change content na muna ako dahil pansamantala, dahil pakiramdam ko po parang may negativity din na nangyayari sa life nitong nakaraan lang. So nag-upload ako sa YouTube ko na i-change po siya, kumbaga na totally palitan na. Dahil doon po tayo medyo nakilala ng kaunti, ay ano po natin kumbaga parang may mga negativity nangyayari sa natin, sa life. Ano ang pero unexpected po si Ray nitong nakaraan lang. Grabe po yung na-discover ko. Talagang inilahat ko po lahat ng hindi na natin i-blur. Kumbaga actually yung iba katatapos lang nating ma-edit. Ay, dapat yung lang mga blur ano po sir, meron pong mga na-discover na na naman, mga pictures na naman po doon sa cemetery na dinala. Ibig sabihin niya magbago ka na raw ng style para tuloy-tuloy at very smooth ang pag-share mo ng mga information sa iyong mga exploration, Master G, Pero very exciting yung pinuntahan mo, yung Biringan area, yung Biringan sa sa Samar, sa Leyte. Opo, yun. May aabangan po yung mga natin doon, yung mga tagapakinig natin, tsaka yung ibang mga subscriber natin. Meron po akong isasama doon, isang psychic doon. Na siya po ay may kakayahan din po na
parang magkaroon din ng Astra So baka po isama ko siya sa this coming 2024. Okay. So Ma'am Jo, babalikan kita uli So far sa ngayon po, ano ang na maaring isa-suggest natin sa bawat isa sa mga kababayan natin, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, na total binabanggit na nga rin natin sa ating discussion na kailangan i-reassess natin yung ating mga sarili. Kailangan ba magbago ng path yung landas na tinatahak natin o dagdagan ang mga abilidad natin? Ray, ganito na lang dahil pinagkalooban naman po tayo ng abilidad ng ating Panginoon na magkaroon ng discernment. Yung mga hindi mainam na nangyayari sa buhay ay wag na po natin ulitin o i-share sa kapwa-tao. Kasi bawat ulit natin o pag sinishare natin yung mga masasamang balita, masasamang salita, yung mga hinaing, lahat ng problema, gumagawa po tayo ng parang collective consciousness. Yes. Siguro ang approach na lang po, pag may hindi mainam tayo na nagkakaroon ng experience sa sarili, sa kapaligiran, sa buong mundo, ay i-bless na lang po natin, Ray, ng creative intention. Halimbawa, merong conflict. So, i-bless po natin ng peace and love. Maraming nagkakasakit. I-bless po natin sila ng health. Kakulangan sa pagkain. I-bless po natin ng abundance ng pagkain. At ang blessing ng abundance sa pagkain ay hindi pwedeng sabihin. Ang bawat isa sa atin ay kailangan po magtanim ng ating pong pagkain. At kailangan pong marunong tayo na mag-save ng resources ng planeta. Huwag yung aabusuhin ang resources. Kasi ang nagda-download po ako ngayon sa planet Earth na umiiyak na siya dahil sobra-sobra na po ang pag-aabuso sa kanyang resources. Tumulong po tayo na lagyan uli ng buhok ang planeta dahil inuubos na po ng tao ang kanyang buhok. Ito po ay ang mga puno na napakahalaga sa atin. Hindi lamang yan puno, kung hindi, yan po ang mga antena, Ray, na pagda-download natin ng cosmic wisdom. At siya rin po ang nagbibigay sa atin ng hangin, ng oxygen, yung bawat dahon ng mga puno na yan. At yung mga ugat, siya naman po ang gumagawa ng mga minerals para sa planeta. Makisali tayo sa ating ecosystem. Huwag lamang po tayo consumer, kung hindi co-creator ng planet Earth. Dahil meron po tayong katawan, ang ating pong pagtuunan ng pansin ay ang ating pong pisikal na katawan. Maaari po na tumingin sa kapaligiran, tumingin sa sarili, yung kaninang nabanggit ng ating healer Arvin, ay simulan po sa ating sarili. Dito muna po tayo maglakbay. Alamin, kausapin ang lahat ng ating selula, ang ating mga internal organs. At pag natanggap natin ang mensahe, ay magkakaroon tayo ng awareness kung paano natin alagaan ang ating sarili. Pag inalagaan po ang katawan nito, inaalagaan din natin ang planeta. Tama, Ray? Tama ho, Ma'am Jo. Si Brother Deus, ito maaring i-share mo naman yan sa ating yung mga nagtutungo sa iyo at humihingi ng saklolo o tulong, nawala ka, Brother Deus. Yung monitor mo, yung audio. Yan. Ayan. Hello. Yes. Ayan, Sir Ray. So, ayan nga, dahil nga po, isa po din po akong ritualist and healer din. So, mostly mga lumalapit sa akin is problemado sa love, this coming 2023. So, kadalasan yan may mga unfaithful partners, mga ganyan. So, ginagawa ko is tinutulungan ko sila para mag-reunite. Merong iba na para hindi magkahiwalay. So, yun po yung mga services na na-offer ko din sa kanila. Ayun. But balik po tayo doon sa pinag-uusapan about sa mga fact, na pag hindi po talagang uukol sa inyo, malalaman po ninyo na kung kailangan niyo mag-change out path. Kasi pag ang path na pinili nyo ngayon ay hindi po smooth sailing, ibig sabihin that is not for you. So kailangan mong mag-change. Baka nga hindi yan ang talagang para sa'yo na path. So yun lang yung
isa sa mga pamantayan mong mabilis na makita, matingnan. Kasi kung dyan ka sapat na yan, dapat hindi ka laging nakakaranas ng distraction, hindi ka nakakaranas ng pagsubok. Dahil although alam natin na bawat healers, bawat missionary, merong mga pagsubok, pero mas maganda yung alam mo yung path mo ay smooth sailing and hindi ka talaga mawiwindang pag merong mga nagda-download sa iyo ng mga information din at mga dumating na mga pagsubok. Brother Deus, invite mo na rin yung ating mga kababayan to follow you and to contact you kung may mga problems sila, please. Ayan po. You can follow me on my Facebook, Deus Abbas, ayan, and Deus Abbas page. Ayan, pwede niyo po akong makontak doon, no, pag meron po kayong mga kailangan. Lalo na yung mga nasa mga lalayo, no? Katulad ng mga OFW na kinukulam, pinapakulam, ginagawa ng black magic. Ayan. So you can contact me and I will help you po. Thank you so much, Brother Deus. Brother Jason, muli salamat sa iyo, and ano ang maaring maipapayo mo sa ating mga babae, especially yung mga nahihilig sa literatura at iba pa tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas, Brother Jason? Well, unang-una, sabi ko nga, for 2024, magtanim, medyo na iba sinabi ko. Tama. Magtanim, grow your own food. Kasi nga, di natin alam ang susunod na mangyayari sa Sigalot na nangyayari sa West Philippine Sea. Mas lumabas, mag-outdoors, mag-hiking, mag-camping, be one with nature. Kasi ang nature ay nasa loob ng ating katawan at tayo ay bahagi ng nature, mag-hiking, mag-cardio, mag-cycling, at mag-aral ng kaunting self-defense. At isa pa, Sir Ray, tutukan rin natin yung 2035 deadline ng climate crisis. So, mayroon na lang tayong konti na lang ang ating panahon. So, 2024, we have until 2035, the point of no return, sabi ng mga eksperto. Talaga. At para naman sa panitikan, siguro huwag kalilimutan ng sariling atin. Diyan. Di ba? Sa mga ibang manunulat dyan. Yun nga, mag-meditate, gaya ng sabi ng ating mga eksperto rito. Be one with nature. At dahil dyan, may bibig kasi na akong maikling tula. Sige. Isang ano lang yan, isang linya lang yan. Paglilinang ng ating hinaharap. Ang title nito ay Chongot Troso. Chongot Troso. Noon may isang chonggong inutusan ng tao. Paggubat kinalbo mo, tiyak, yayaman tayo. Inuna niya sa chainsaw, naranyang lola't lolo, nilagari ang ulo, pati ang paa at braso. Pagkatapos ay misis niyang pili ay tinistis, at sa magkakapatid na kamagong binigkis. At sampagan niyang anak, na dalaga ay tinigpas, punso niyang binhing duhat, nagulungan niya ng truck. Ulo, torso at paa ng gubat binilang na, at chonggong mukhang pera ay kasamang binenta. Naku po. Salamat, Jason. Brother Jason, salamat sa iyo. Ang galing naman ng tula mo. And speaking of outdoor, yung ating mga kasamaan sa larangan ng ghost hunting, sa Ivan, muli maraming salamat sa iyo, and lagi lang kayong mag-iingat, ano ha. And siguro any message sa mga kasamaan mo rin sa larangan na yan? Siguro po konting ingat lang po talaga, at respeto po natin yung nasa kabila, sa kabilang bagay mga pumanaw na. So makiraan pa rin po tayo, at patuloy pa rin po nating dalhin yung pagrespeto. Yun lamang po. Master G, muli maraming salamat sa iyo. Wala ka uling audio, Master G. Gagala ka na naman sa 2024, ha? Hello, takot na gala na naman yan, Master G, ano ha?
Opo, yan po, meron po tayong Sir Ray, meron tayong mga subscriber na at saka mga tagapakinig din na pwede pong abangan yung ating bagong i-release po na video kasi sa totoo lang po, meron tayong bagong yung na-discover na naman sa mga cemetery na instead po na palitan natin yung content before, parang ang nangyari is parang merong nagtutulak sa atin na meron tayong mission na para bang kahit palitan natin, merong nagtutulak na pumunta tayo doon para makatulong din sa ibang tao na biktima ng mga black magic din po na iba. Hindi ka pakakawalan ng mga sementeryo. Bago lang sir meron tayong na-discover. Salamat Master G. Si Miss Leshara, muli magandang gabi sa iyo and thank you so much, and maybe you can share kung ano pa ang nakikita mo sa 2024, please. Okay, so ang maa-advise ko sa lahat is to really get real with yourself. So be honest, be completely honest and truthful, and live in your authentic self. Meaning, hindi mo dapat i-deny sa sarili mo kung ano talaga yung mga nararamdaman mo, yung mga gusto mo gawin, yung mga passion mo sa buhay. Because 2024 will just push us further. So kung talagang iniiwasan mo pa yung calling ng soul mo, yung mga kinikrave ng soul mo na gawin dito sa mundong ito, papatulak the world will push you further into choosing what you really want. Kasi doon lang yung alignment mangyayari, and doon mo makukuha yung abundance, the love, the career, and the spirituality that you want to have in order to be whole as a human being having this experience here on earth. So just be true to yourself, follow your heart, and be as authentic as possible, kasi ito yung pinakamadaling way para mas maging smooth yung 2024. Please invite our fans, mga fans mo na rin, Ms. Leshara, to follow your page sa Facebook at iba pang social media accounts. So for everyone who is interested in checking out my services and my classes, so I guide people on how to meditate, how to activate their gifts, how to heal, and so much more. So you can just visit ascensionvortex.com. You can find all my classes and services there. Thank you so much, Sir Ray. Brother Arvin, maraming salamat sa iyo. Hanggang sa muli. Regalo ko. Magandang gabi po. Maraming po salamat. Happy New Year po sa kanilang lahat. Wag po natin kalimutan magdasal, mag-ingat. Sana yung 10 daliri kamay at paa, buo pa rin po. Happy New Year po sa Lianto Capasilio family ng Mandaluyong, Ocampo family ng Baliwag, Bulacan. Galang family ng Dimba Nueva Ecija, and Happy New Year to all employees of Helix Global Limited, especially to Regan and his wife Nikki Lawton. Thank you so much. Ma'am Cora, thank you po sa inyo, ma'am. Naku, salamat po sa inyong pagsishare ngayong gabing ito ng inyong wisdom. Salamat din, Ray. At saka Happy New Year. God bless you all. Thank you so much. Ma'am Jo, muli maraming salamat po sa inyo, ma'am. Salamat, Ray, at sa kapahintulutan ng lahat ng kaluluwa na nakapaligid sa atin. Lahat ng inyong mga tagapakinig ay inihiling po natin ngayon. Nabasbasan ang lahat sa atin sa 2024 na darating ng good health, life abundance, harmony, love, and peace. Maraming salamat Ray, at sa lahat ng mga kasama natin sa gabing ito. Si Ray, si Art Deals, Lezara, at Arvin and Hotel. At mga nasa studio po. Salamat po sa inyong lahat. Ayan, nako. And of course, sa ating studio, Brother Jay, maraming salamat ulit sa iyo. And ano ba ang mga forthcoming events ng inyong group, Spiritual Guide Philippines? So yun, meron pa rin kami mga ceremony na paparating sa next year. So yun, bukod sa pagiging paglilisen natin sa meditation, is mas pakiramdaman natin siya inside. And time is gold, and then set our spirit free. Thank you so much, Brother Jay. Christian, ready ka na ba? Thank you so much. Thank you so much din po for the second time for inviting me po, and Happy New Year po sa Happy lahat. New Year. And Merry Christmas po. Thank you so much.